I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen.
When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted prove untrue, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns he wore. His heart was so heavy from the cross he bore. Wounded and weary, he gave his life and so much more. It was love that took him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give
Son for me to pay my sins and let me go free. Amazing grace, how sweet the sound. I once was lost, but now I'm found. Amazing love, how could it be that Jesus gave His life for me? Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po ulit sa inyo pong lahat mga live stream viewers, yung mga naka-live po. Magandang umaga po sa inyong pong lahat. And salamat po sa inyong maagang pagising. And at kayo ay patuloy nakasubaybay sa ating programa. And yan po ay Tuesday. Ito po ay devotion for high schoolers. Yan kaya mga parents, napakaganda po na isama niyo yung mga high schoolers, yan, mga anak po ninyo. Yan, maganda bago mag-prepare ay makapakinig muna ng salita po ng Diyos. No? And of course, nandito rin kasama ko yung mga high schoolers dito. And atin silang mga live audience. Yan. At sa ating pong pagpapatuloy, bago po tayo dumako sa ating devotion ay babatiin po muna namin kay isa-isa. At para makita natin sino yung mga nakikinig na yan sa umagang ito. Yan, sige po, pakibati mo nga yung mga nakikinig muna. Una po, andyan po si Ma'am Vicky. Good morning po. Kay Sir Bore, good morning po. Kay Ma'am Emilia, good morning po. Kay John Emmanuel, good morning po. Uy. Kay high schooler na ba to, Sir Mark? Yun, si Emmanuel. Si Sister Joyce, good morning po. Ma'am Joyce. Kay Sister Zia, good morning po. Uy. Kay Ma'am Mayra, good morning po. Morning, ma'am. Kay Ma'am Evangeline, good morning po. Yan. Ma'am Mayra, pakisama niyo po si Denmark. Yan. Kay Sir Gilbert Hoffer, good morning po. Morning, sir. Kay Ma'am Rolyn Sanet, good morning po. Sir Ariel, good morning po. JC. Sir Jonas. Yan. Good morning, sir. Good morning po. Morning po. Kay Ma'am Geraldine, good morning po. Ma'am Geraldine. Kay Ma'am Mercy Cacho, good morning po. Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Special dyan po yung ating mahal na pastor, good morning po. Kay Sir Digno, good morning po. Alright. Yan, magandang umaga po sa inyo pong lahat. And of course, sa ating pong pastor, yan, di-devotion na rin ng mga full-time staff sa taas. And sa ating pong pagpapatuloy, ating pag-uusapan ay about, kasi pinag-usapan nga po natin, last time is all about yung soul winning and discipleship. And of course, hindi naman po ito hiwalay sa ating topic. Ating pag-uusapan is making a plan. Making a plan. Napakahalaga nga po neto na nabanggit na rin sa pulpito ng ating pastor na meron tayong mga kanya-kanyang commitments. Diyan po nagsisimula. We must make a commitment. We must make a commitment. And sabi nga ng ating pastor, dapat maging klaro yan. We must have a clear commitment. And making a commitment, lagi nating i-consider kanino tayo nag-commit. Kanino po tayo nag-commit? Kanino po tayo nagkaroon nangako, nagkaroon ng tawag dito, kasunduan. Sabi nga po natin, pag sinabi nating to commit is gagawa ka ng isang bagay, mangangako tayo ng isang bagay at dapat gagampanan mo. Dapat gagampanan mo. Kaya nga, ayun, nagsisimula sa commitment. And upon making a commitment, we must consider kanino po tayo nag-commit.
And lagi nating tandaan na dapat magkaroon tayo unang-una na commitment, wala pong iba kundi sa Diyos. Okay? And yung ating commitment, sabi nga ng ating pastor, any commitment without a plan will not last. Okay? Any commitment without a plan will not last. Ibig sabihin, maganda na meron po tayong commitment. Okay? So, paano po natin mapapanatili, paano natin magagampanan ngayon yung commitment natin sa Diyos? Okay? Yung decision na ginawa natin para sa Panginoon. Okay? Anong gagawin natin para magampanan natin? Okay? Kasi tandaan po natin, pag ang commitment ay hanggang commitment lamang, tandaan po natin, mawawala yan. Makakalimutan mo yan. Okay? So, we must have a commitment, and ito na po yung ating pag-uusapan, to make a plan for our commitment. Okay? So, kaya nga po ang ating pag-uusapan is all about planning. Okay? Kaya mga high schoolers, yan, pag-uusapan natin is, paano ba kayo magkakaroon ng plan, okay, sa inyong commitment? Kasi naniniwala ako na meron tayong kanya-kanyang commitment. Sabi nga nating pastor, pagsimula pa lang ng bagong taon, unang taon, meron na tayong kanya-kanyang commitment. Okay? And most especially, ano yung commitment mo sa iyong ministry? And commitment mo sa iyong souls won. Commitment mo sa iyong discipleship. Yan. Okay? So, hindi po yan, yan yung main thing na ating pong pag-uusapan. Kaya napakalaga, meron kang commitment sa iyong, nag-commit ka sa iyong ministry. Okay? For example, nag-commit ka ngayon sa choir ministry. Ngayon, ano yung plano mo? What is your plan? Okay? Meron kang commitment sa Diyos in your soul winning? What is your plan? Meron tayong commitment sa Panginoon in our discipleship. What is our plan? Okay? So, pag-uusapan po natin, although na-preach na to ng ating pastor, na detalye na niya ng maayos, yan. Pero, since ito po yung ating pag-uusapan, and ito rin ay para mahalaga, yan, na maunawaan ninyo bilang mga high schoolers. Ayan, ano ba pag sinabi nating planning? Okay? Well, hindi naman natin makikita word by word yung planning sa Bible, but makikita natin na itinuturo. Okay? And it is very important that our Christian life must be lived with a plan. Okay? Na merong kang plano. Okay? Kaya nga po, ito po yung pag-uusapan natin yan sa umaga pong ito. Please open your Bibles in 1 Corinthians chapter 14 in verse number 40. 1 Corinthians chapter 14 in verse number 40. And kaya mga high schoolers, kung wala pa kayo ngayong plan ngayong araw, and pagtapos ng devotion natin ay naniniwala ako na makakatulong ito sa inyo na bakit napakalaga na magkaroon ng plano. Okay? Yan, kaya napakaganda na pagtapos ng ating devotion, dapat meron na kayo fixed na plano. Okay? Fixed na plano sa inyong commitment sa Diyos. 1 Corinthians chapter 14 in verse number 40. Sabi po ng let all things be done decently and in order. And let all things be done decently and in order. Okay, so napakaliwanag ng verse na ito. Okay, so ito po yung ating verse for this morning na sabi nga ng Bible, let all things. Okay, so makikita nyo po dyan is all things. Ano-ano itong all things na ito? Okay, mamaya po ay i-explain ko po sa inyo ano yung mga nakapaloob sa all things na ito. Lahat ng bagay, sabi ng Bible. Lahat ng bagay. Ibig sabihin, walang nakasantabi. Ay, hindi lang itong bagay na ito at ito ay hindi kasama. Lahat ay sama ang gulo ng ating pumbuhay, kasama po yan. Okay? It is all, sabi ng Bible, let all things be done. Okay? Paano po dapat magagawa ang lahat ng bagay? Paano dapat magagampanan lahat ng bagay? Let all things be done. Sabi ng Bible, unang-una, let all things be done decently. Okay? Decently. What do we mean when we say decently? Sabi ng Bible dito, ay lahat ng bagay ay dapat magawa, magampanan ng decently. Matapos ng decently. Okay? When we say decently, it means in a seemly manner. Okay? It means in a seemly manner. When we say seemly,
Yan. Seemly, S-E-E-M-L-Y. When we say seemly, it means proper. Okay? Pag sinabi po natin proper, ay maayos. Okay? Maayos. Seemly means proper or fitting, naayon, suitable, o yun nararapat. Okay? Tama. Okay? So pag sinabi natin decently, in a seemly, nararapat, maayos, tama, in a seemly manner. When we say manner, it means it talks about our behavior. Yan, ibig sabihin ng manner. Okay? Pag sinabi nating behavior or manner, it refers in our words, okay? Yung ating pananalita, yung lumalabas sa ating bibig, yung ating pinag-usapan, lahat po yan, magkasama yan. Kasama yan sa pag sinabi nating manner. Okay? In our words, okay? It refers to our words, in our conduct, yung ating asal or yung ating actions, yung ating mga ginagawa. Okay? So pag sinabi nating decently, okay? Yung nararapat, okay? Yung maayos, yung tamang pag-uugali. And again, pag sinabi po natin pag-uugali, nakasama po dyan yung ating words, kasama dyan yung ating pananalita, kasama dyan yung lumalabas sa ating bibig, yung ating pinag-uusapan. Okay? Kasama po dyan yung ating conduct or actions, yung ating mga ginagawa, yung ating galaw, yung ating asal. Okay? Yan, kasama po dyan. Okay? Kaya sabi ng Bible, all things. Okay? All things. Kaya sinasabi dito na all things, it refers to our, yung mga lumalabas in our words, okay? In our conduct, in our actions. Lahat po yan must be done decently. Okay? So, sabi ng Bible, our words, yung ating lumalabas sa ating big, especially mga high schoolers, tayong mga young people, paano tayo magkakaroon ng decency in our words or in actions? Ito yung sinasabi ng Bible that all things must be done decently. Okay? All things must be done decently. Okay? Unang-una nga, again, yung words natin, yung ating pananalita. Okay, mamaya, i-connect natin yan sa planning na ating pong pinag-usapan dito. Our words. Okay? Kasi, tandaan ninyo, mga high schoolers, baka hindi nyo napapansin. Okay? Meron kayong napag-usapan or meron lumalabas sa inyong bibig na hindi naman maayos. Okay? So, kaya sabi ng Bible dito, let all things be done decently. Okay? So, unang-una is our words. Our words must be decent. Okay? Yung lumalabas sa ating bibig ay dapat nararapat, dapat maayos, dapat tama. Okay? Sabi ng Bible in Philippians, Philippians chapter 1. Philippians chapter 1 in verse number 27. Sabi ng Bible, only. Okay? Sabi ng Bible, only. Let your conversation, pag sinabi natin conversation, yung ating pag-uusap-usap, yung ating pinag-uusapan, be as it becometh the gospel of Christ. Okay? Ano man ang napaganda lalabas sa ating bibig, it is no other than the gospel of Christ. Sabi ng Bible, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that is stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Okay, sabi ng Bible, our conversation be as it becometh the gospel of Christ. Okay? Alam nyo, napakaganda na bilang mga high schoolers pa lamang, ang masanay na lumalabas sa ating bibig is no other than Word of God. Okay? Kaya nga tayo nag-share ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, ito yung sinasabi ng Bible, our words must be decent. Okay? Ang lalabas sa ating bibig ay dapat maayos, decente. Okay? Yung tamang pananalita. Sabi ng 1 Timothy chapter 4 in verse number 12. 1 Timothy chapter 4 in verse number 12. Sabi ng Bible, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers. Okay, sabi ng Bible, be an example. Okay, of course, pag sinabi natin be an example, maging good example tayo. Unang-una, sabi ng Bible, in word. Sa iyong pananalita. Okay. Kaya nga, ano lumalabas sa iyong bibig? Is it decent?
Is it proper? Is it suitable? Yan ba ay nararapat? Yan ba ay maayos? Di ba? A high schooler sa ating everyday na pamumuhay. Yung lumalabas ba sa iyong bibig? Is it decent? Are you an example in word? Di ba? Good example ka ba sa iyong pananalita lamang? In word, in conversation, o sa ating pinag-uusapan, yung mga ating pinag-uusapan. Okay? In conversation, sabi ng Bible, in charity, in spirit, in faith, in purity. Okay? Are we a good example? Are we a decent example sa ating po mga sinasabi? Hebrews chapter 13 in verse number 5. Sabi ng Bible, let your conversation be without covetousness. Pag sinabi natin covetousness ay parang gusto mo ilahat sa'yo. Diba? Lahat sa'yo. And be content with such things as ye have. For he saith, I will never leave thee nor forsake thee. Sabi ng Bible, let your conversation o yung pinag-uusapan natin, baka hindi mo alam. Yung lumalabas sa iyong bibig ay puro na lang patungkol sa'yo. Pero alam niyo, napakaganda na magkaroon tayo. 1 Peter chapter 1 in verse number 15, sabi ng Bible, but as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Okay? So, be decent. Okay? Kaya nga, nakapaloob sa all things sa sinasabi ng Bible, let all things be done decently, is first of all, is our words. Mga high schoolers, yung lumalabas sa inyong bibig. Sabi ng Bible, be ye holy in all manner of conversation. Right? Be ye holy in all manner of conversation. Sa iyong pananalita, sa ating pinag-uusapan, narinig ba dyan or nakikita ba dyan ang kabanalan ng Diyos? Diba? Nandyan ba ang Diyos sa lumalabas sa ating bibig? Diba? Yung sinasabi mo pa lang yan. Yung lumalabas pa lang sa iyong bibig yan. Yung pinag-uusapan mo pa lamang yan. Maayos ba ang lumalabas dyan? Sabi ng Bible, he which hath called you is holy. Yung tumawag sa atin, yung nagligtas sa atin, yung tinanggap natin is holy, banal. O yung Diyos na tinanggap natin is banal. So, be ye holy, sabi ng Bible. In all manner of conversation. Kaya napaganda na high schooler, sabi mo, high schooler, tinanggap mo ng Panginoon. Napaganda na kung ano lalabas sa iyong bibig, ay walang iba kundi yung Diyos na tinanggap mo. Okay? Kaya nga, our words must be decent. Yung lumalabas sa iyong bibig ay dapat maayos. Dapat nararapat. You must be an example. Okay? Your words must be holy. Okay? Our conversation must be without covetousness. Not only our words, sabi ko nga, yung pananalita pa lang natin pananalita pa lang natin, but in our conduct or action. Kaya nga kasama yan sa all things, sinasabi ng Bible. All things, okay, our words, our conversation, okay, and our conduct, our actions, okay, must be done decently. Okay? Yung mga gagawin rin natin, yung mga actions natin, yung asal natin, ay dapat nararapat. Dapat maayos. Dapat tama. Kaya nga sabi ng Bible dito, Ephesians chapter 2, in verse number 10. And Ephesians chapter 2, in verse number 10. Sabi ng Bible, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. We are created unto the Lord Jesus Christ for good works, which God hath before ordained that we should walk in Him. We are created unto good works. Kaya tayo nilikha ng Diyos for good works. Sa maayos na gawain. 2 Timothy 3 in verse number 17. Sabi ng Bible dito, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kaya nga merong word of God na sinabi sa previous verses. We must be furnished, truly furnished unto all
good works. Okay? That's why everything must be done decently. Decently. Maayos dapat. Yung ating pananalita at yung mga actions natin, yung ating ginagawa. Titus chapter 2 in verse number 7. In all things, shewing thyself a pattern of good works. In all things, shewing thyself a pattern of good works. In doctrine, shewing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech, that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Okay? Ang lahat ng ating ginagawa must be showed, must be done with a pattern of good works. Bakit? Sabi ng Bible that no man o kahit sino man ay walang masasabi na hindi maayos sa atin. Bakit? Maayos ang iyong actions. Maayos ang ginagawa mo. In chapter 3 in verse number 8, sabi ng Bible, this is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. Okay? O pag sinabi mo na tinanggap mo ang Panginoon Kristo, you must maintain good works. Dapat ang makikita sa iyo is decency in your actions, decency in our works. These things are good and profitable unto men. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, let all things be done. Again, ano yung all things na yun? Our words, okay? And our actions must be done decently. Dapat maayos, dapat nararapat. Dapat yung tama. Nakikita yung tamang pag-uugali natin. Not only decently, kundi sabi ng Bible, let all things be done decently and in order. Okay? Pag sinabi nating order, it means arranged or fixed. Okay? It has a fixed succession. Okay? Not only that everything is decent, hindi lang decente, ibig sabihin ay maayos, nararapat, but it must be ordered. Okay? Dapat naka-arrange or fixed, nakaayos, may pagkasunod-sunod. Okay? Maayos na pagkasunod-sunod. Sunod-sunod ang dapat mong gawin. Okay? Yung iyong pananalita, dapat alam mo kung ano yung mga sasabihin mo. Alam mo yung pagkasunod-sunod na sasabihin mo. Dapat maayos. Dapat alam mo yung mga sasabihin mo. May pagkasunod-sunod yan. Hindi ibig sabihin sunod-sunod ka na nagsasalita. Yung dire-diretso, iba yun. Okay? Maayos. Okay? O yung actions mo, dapat maayos at alam mo yung pagkasunod-sunod ng iyong gagawin. Okay? Yan yung sinasabi ng Bible that all things must be done decently and in order. Kaya nga, paano natin ilagay natin ito sa ating ginagawa para sa Panginoon? Okay? Meron tayong commitments. Meron tayong mga decision na ginawa sa Panginoon. O nagbitaw tayo ng commitment sa Panginoon. Ngayon, paano natin yan magagampanan? Okay? Paano mo yan magagampanan bilang high schooler? Bilang high schooler. Paano ka magkakaroon ng decency and orderliness in our words and in our action? Okay? That's why we have planning. Okay? Kaya meron tayong tinatawag na planning. Kaya nga napakalaga na sinabi ng ating pastor, pinag-usapan natin, kasi this year is our year of commitment. About commitment. Pero hindi lang nagtapos doon. Dapat meron kang maliwanag na planning, meron kang maliwanag na plano sa ating commitment. Okay? Kaya nga, what is planning? Okay? What is planning? Bakit napahalaga na magkaroon tayo ng plano? Pag sinabi nga nating plano, ito dinetalye na ng ating pastor. Dapat your everyday must have a written plan. Yung ating araw-araw na pamumuhay ay dapat meron nakasulat na pagkasunod-sunod na yung gagawin. Okay? Bakit meron tayong ganyan? Okay? Bakit po tayo meron ganyan? Sabi nga nating pastor, in the business world, planning is very important. Yung pagsusulat ng pagkasunod-sunod ng kanilang gagawin ay napakalaga sa kanilang pagbibusiness. And alam nyo ba na tayo rin ay nasa business ng Panginoon? Kaya nga,
it is also very important that we make a plan in our everyday life. Pag-usapan natin, what is the purpose of planning? Ano ba ang pinaka-purpose? Bakit natin kinakailangan pang lagyan ng pagpaplano yung ating commitment sa Diyos? It is very important because planning is making your efforts coordinated. Ibig sabihin ng coordinated ay hindi magulo, maayos. Making your efforts coordinated properly to eliminate overlapping and wasteful activities. Okay? So unang-una makikita natin the purpose of planning is to make your efforts, yung mga gagawin mo, coordinated properly. Okay? Hindi magulo, maayos. To eliminate overlapping. Para maiwasan at para maalis yung overlapping. Pag sinabi nating overlapping ay meron kang nakakaligtaan. Meron kang nakakalimutan. Hindi niyo ba napapansin na ganyan tayo minsan? Ay, nakalimutan kong gawin to. O, di ba? Nakalimutan mo na. O, hindi mo na nagawa. Importante pa man din, hindi mo nagawa. Bakit? Wala kang plano. Hindi mo na isulat. Okay? But in planning, may iwasan mo ito. Yung meron kang ma-overlap, meron kang makakaligtaan. And wasteful activities. Okay? Ganon rin naman yung mga walang kwenta, yung mga hindi mo naman kailangan na gagawin. May iwasan mo ngayon yan. Okay? Yan yung isa sa purpose ng planning. Planning ensures clarity in thoughts and actions. Okay? Planning ensures clarity. Pag sinabi natin clarity, ay, tawag dito, pagiging klaro. Okay? In thoughts and actions. Okay? Mas magiging klaro sa'yo ano yung mga dapat mong isipin at yung hindi mo dapat kailangang ilagay sa isip mo. Lalo na sa inyong mga schoolers. Ano ba yung dapat, nararapat na iniisip nyo muna ngayon at yung mga bagay na hindi nyo muna iniisip. Overthink kayo ng overthink. Hindi naman kailangan. Di ba? But with planning, magiging klaro kung ano yung nilalagay mo sa isip mo and in your actions. Kaya nga ano sabi ng Bible? Proverbs 16 in verse number 3. Commit thy works unto the Lord. Pero dito, sabi ng Bible, commit. Okay? And ngayon, meron na tayong kanya-kanya commitment and gagawan mo pa ng plano. Hindi much better. And thy works, and thy thoughts shall be established. Oh, yung isip mo, lahat ng ilalagay mo sa iyong isip ay maayos. Yung mga kailangan. Diba? And it is established. Bakit? Nag-commit ka sa Panginoon and yung commitment mo, nilalagyan mo pa ng plano. Okay? And one of the purpose of planning is that work is carried on smoothly without any confusion and misunderstanding. Oh. Pag meron kang plano in our everyday life, yung mga gagawin mo ay maayos mong magagawa. Okay? Dire-diretso. Without any confusion. Okay? Without any confusion and misunderstanding. Hindi gulo-gulo. Okay? Hindi ka naguguluhan. Hindi ka nako-confuse pag meron kang plano sa araw-araw. Ang sabi ng Bible in Psalm chapter 71 in verse number 1. Okay? Introduction pa lamang ito. Okay? Sa pag-uusapan pa natin yung kung paano yung pagkadetalye ng planning, okay, in our commitment. Okay? Pag meron kang plano, hindi ka confused. Hindi magulo yung isip mo. Hindi ka naguguluhan. Sabi ng Psalm 71 in verse number 1, In Thee, O Lord, do I put my trust, let me never be put to confusion. Pag meron kang plano, hindi ka kailanman mako-confuse. Lalo na sa ating mga tumanggap sa Panginoon Kristo. Sabi ng 1 Corinthians 14 in verse number 33, kasi meron tayo tinanggap na Panginoon Kristo, meron tayong Diyos. God is not the author of confusion, sabi ng Bible. 1 Corinthians chapter 14 in verse number 33, sabi ng Bible,
For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. O kaya nga, bilang tumanggap sa Panginoon Kristo, hindi na babagay sa atin yung buhay na walang plano, yung buhay na confused, yung buhay na hindi mo alam yung pagkasunod-sunod ng iyong gagawin. Hindi mo alam yung mga gagawin mo. Naguguluhan ka. Hindi na babagay kasi ang Diyos natin is a God of order. He's not the author of confusion, sabi ng Bible. Ganun rin sa atin bilang tumanggap sa Panginoon Kristo. Dapat in our everyday life, hindi ka confused. Alam mo dapat yung gagawin mo. Alam mo yung pagkasunod-sunod. That's why, kaya nga, meron tayong planning na sinasabi ng Bible. In James chapter 3, in verse number 16, sabi ng Bible, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Diba? Kaya nga, pag wala kang plano, ang mangyayari niyan, merong confusion and merong evil work. Masama ang mangyayari. Kaya nga, dahil hindi mo alam yung gagawin mo, kung ano-ano sinisingit ngayon ng diablo dyan. But with planning, useless and wasteful activities are reduced or eliminated. Yung mga useless, yung mga hindi mo naman kailangan, or wasteful, o yung yung palipas oras na dapat mong ginagawa, ay may iwasan mo at maalis mo pag meron kang plano. O, di ba? Kaya tayo ay merong planning. Kaya meron tayong planning to make all things, again, these all things are words, yung mga lumalabas sa ating bibig, are actions to be done decently and in order. Kaya nga, meron tayong pagpaplano. Okay? Para yung ating because tandaan ninyo, what you say or what will you say is based on what you've planned. Okay? Hindi pwede na irarason mo, high schooler, na hindi ko napansin, lumabas na lang sa bibig ko. Hindi ko napigilan. Okay? Bakit? Wala kang klarong plano. Because ang lahat ng ating sasabihin is based on what you've planned. Lahat ng mga lalabas sa iyong bibig, yung pag-uusapan natin, base yan sa ginawa mong plano para sa Panginoon. Base yan sa inayos mo. Base yan sa iyong written plan. Kaya nga again, yung mga lumalabas sa ating bibig, nakabase yan sa iyong plano. Okay? Bakit minsan may sinasabi ka, may sinasabi tayo na hindi ko napigilan. Lumabas tala sa bibig ko kasi ganito yung sinabi niya rin. Diba? It is based dahil wala kang plano. Okay? Wala kang plano. Okay? Wala kang sinulat na plano. Pero pag may plano ka, hindi man maganda ang sabihin ng iba sa'yo, pero hindi mo papansinin yun. Hindi mo papatulan ng hindi rin ng magandang pananalita. Bakit? May sarili kang plano eh. You are minding your own business kasi meron kang plano. You have your own plan. Kaya nga yung mga lumalabas sa ating bibig, base yan sa pinagplanuhan mo. Okay? What you will do is based on what you've planned. Okay? Yung mga gagawin mo, yung pagkasunod-sunod ng iyong gagawin, pagkasalansan ng iyong mga gagawin, base yan sa ginawa mong plano. Okay? Base yan sa ginawa mong plano. Pero bakit merong confusion? Bakit hindi sunod-sunod ang gagawin? Mas marami kang time sa useless and wasteful activities. Yung mga hindi mo naman kailangan ng mga gawain. Bakit mas maraming oras sa mga bagay-bagay na yan? Bakit? Kasi wala kang maliwanag na plano. Okay? Wala kang maliwanag na plano. Yan. Kaya nga, ito yung sinasabi ng Bible. How to make our everything, how to make all things decently and in order. Napakalaga na meron kang plano sa Diyos. It is very important to make a plan. It is very important to make a plan. Kaya nga mga high schoolers, high schooler pa lamang kayo, napakalaga na masanay na kayo sa pamumuhay na everyday ay meron kang plano. Not only for yourself, but first of all, ay walang iba kundi para sa Panginoon yan. Okay?
Dahil kung meron kang plano, may iwasan mo ngayon yung mga useless at yung mga hindi kailangan na dapat mong gawin. Yung mga nakakapalipas oras mo. May dapat gawin ka pala na ganito, pero dahil ito yung ginawa mo, o maghapon ka nag-cellphone, nanood ng reels, nasayang na yung oras mo. Diba? Naubos na yung oras mo. Hindi mo na ito nagawa. And isa pa, maayos ang nasa isip mo. Maayos ang takbo ng nasa isip mo. Yung dapat mong isipin, yan lamang ang nilalagay mo sa isip mo. At yung mga bagay na hindi, ay hindi mo iniisip. Bakit? Meron kang plan. Okay? And our work is carried smoothly. Nagagawa mo ng maayos without any confusion. Hindi ka naguguluhan. And yun nga, yung mga hindi mo kailangan ay may iwasan mo na hindi mo naman gawin sa araw na yan. And from this, we will make all things. Okay? Again, yung mga lumalabas sa ating bibig. Diktado ng iyong plano sa Panginoon. And your actions is dictated with our plan for God. Kaya nga, napakalaga na meron kang plano. It is very important to have a written plan. Okay? It is very important to have a written plan. Kaya nga tayo, kinakailangan nating isulat. Okay? Kasi tandaan natin, hindi tayo makakalimutin tayo bilang isang tao. Meron at meron tayong nakakaligtaan. Meron at meron tayong makakalimutan. May iniisip ka ngayon na dapat mong gawin. Pag hindi mo sinulat, mamaya, wala na yan. Lalo na pagdating sa ginagawa natin para sa Panginoon. Alam ng dyablo yan. Pag meron kang plano sa Panginoon, meron kang commitment sa Diyos. Pero pag hindi mo ginawa ng plano, hindi mo isinulat, yan, hindi mo nilagyan ng plano yan, mamaya't maya aalisin niya ng dyablo. Mamaya't maya aalisin na yan ng dyablo para hindi mo magawa, para hindi mo magampanan. And makikita mo, pagtapos ng isang araw, hindi mo na pala nagampanan ito. Kaya nga mga schoolers, today, napakaganda. Kung hindi kayo sanay sa buhay na merong plano, na merong sunod-sunod ang dapat ninyong gawin, you have to make a plan. To make all things, lahat ng iyong magagawa o gagawin is decent, maayos, and in order, sunod-sunod, nakasalansan. Kaya nga, ngayon pa lamang, napakaganda na meron kang plano o sa buong maghapon. O katulad ngayon, for example lang, ang oras ng pastor ninyo is mostly is 7:30. O di ba? Ito binanggit na ng ating pastor. Anong oras ka ngayon gigising? Di ba? O anong oras ka ngayon gigising? O anong oras ka kakain? O, yung iba sa inyo hindi na makakain. Bakit? 7:30 ang pasok, 7 ang gising. O, syempre maliligo pa kayo nun. Pagkaligo, ilang oras kayo naliligo? Di ba? Or yung iba 5 minutes lang tapos na. Parang banlaw lang no? Hindi ganun. Bakit? Kasi wala kang plano. Naligo ka tapos hindi ka na nakakain. Papasok ka sa school ngayon na walang laman yung tiyan mo. O sasakit tiyan mo ngayon. Mangyayari sa inyo. Paano ka makapag-aral ng maayos? Bakit? Kasi wala kang plano. Pero kung may plano ka, pagising mo pa lamang. Eto, gigising ka na. Maliligo ka. Magtututbrush ka. Kakain ka. Tapos, anong oras ka ngayon papasok sa school para hindi ka malate? Di ba? Pagdating mo ngayon sa school, anong plano mo sa school? And, of course, sabi ko nga sa inyo, dapat meron kang plano. Ilan yung dapat masharean mo today? Ilan yung dapat masharean mo? And, ilan yung dapat mong ma-invite for Sunday? At pag nasharean mo, kinakailangan isusulat mo rin yung pangalan. Isusulat mo rin yung pangalan. Kung meron kang plano sa iyong Souls One, kailan mo sesharan yan? Meron kayong break time? Or kung masyado mabilis yung break time ninyo, yung dismissal ninyo, makapag-share muna kayo. Di ba? Tapos pag na-sharean nyo, bakit hindi nyo muna ipaturo yung bahay para at least alam ninyo? Kukunin nyo yung full name.
And then after nyan, pagkatapos nyo, galing school, ano yung susunod mong gagawin ngayon? O, diba? Meron kang mga assignments or projects. Dapat yan yung time na dapat mong gawin yan. O, hindi yung para pagdating ng pananambahan, ay hindi mo pwedeng irason yung mga activities mo sa school. O, bakit meron kang maayos na plano? Pag gagaling mo sa school, yan pa rin yung gagawin mo. Or kung dapat may mga linisan sa inyong mga tahanan. Or anything na dapat ninyong gawin. Kaya nga, napakalaga ng plano. Napakalaga ng pagkasalansan, pagkasunod-sunod ng inyong dapat gawin. Kaya nga dito, tinuturo sa ating church to make a plan. Meron tayong commitment. Napakaganda na nun eh. Maganda na nun. Pero, mas maganda, mas maigi na gagawa ka ng plano in your commitment sa Diyos. Isusulat mo talaga. Isusulat mo talaga. To make your commitment, to make everything decent and in order. It is orderly. Paano mangyayari yun? Make a plan. Make a plan para maayos mo. Maayos mo na maigi at yung mga dapat mong gawin ay naka-priority yan. Yung mga hindi mo na dapat gagawin. At yung ang maganda dito ay established. Establish and fix yung mga iniisip mo. Kasi sunod-sunod nakasulat mula sa sinulat mo, yan lamang yung gagawin mo. At yung hindi nakasulat dyan, huwag mong gagawin. Kasi magugulo yung plano mo. Masisira yung plano mo. O kaya nga, napakalaga na meron tayong commitment at meron tayong plano. Tandaan natin, pag meron kang commitment sa Diyos, isang araw mawawala yan pag wala kang plano. Kaya nga, mga schoolers, ngayong araw, ano yung inyong plano? Ano yung inyong plano para sa Panginoon? Ano yung mga gagawin mo sa buong araw? Dapat nakasulat yan. Kaya nga, bago kayo pumunta sa school, meron muna kayong dapat gawin. Dapat gawin. Most especially, ano yung mga dapat mong gawin para sa Panginoon? Dapat yan yung priority. Dapat yan yung hindi mo kakaligtaan. Kakaligtaan sa buong araw na ito. O kaya nga sa mga schoolers na nakikinig dyan, dapat meron kayong plano sa araw na ito. Hindi lang ngayong araw, dapat everyday yan. O may iwasan mo yung mga bagay-bagay na hindi mo dapat gawin at ginagawa mo. May iwasan mo yan. So make a plan. Make a plan. Kaya nga sa susunod, ipag-uusapan natin yung mas detailed pa ng ating pong topic na making a plan in our commitment. Making a plan in our commitment. Introduction pa lamang ito. Kaya nga napakalaga nun. Napakaganda po nun. Ng buhay na merong plano. Sabi nga nating pastor, pag meron kang commitment pero wala kang plano, hindi magtatagal yung commitment mo. Isang araw, wala na yan. Tulad po natin, patapos na ang ating 2025. October na. Patapos na rin ang October. Yan na nangyari sa commitment natin. Kaya nga napahalaga na bago magtapos yung taon, yung commitments natin, magampanan natin. Make a plan. Kaya nga, mga schoolers, yan, narinig nyo itong devotion natin na ito. And narinig nyo naman na ito, mula pa ng preaching nating pastor. Simulan nyo na gumawa ng plano. Araw-araw. Everyday, make a written plan. Huwag nyo sabihin na nasa utak ko naman na yan. Gano'n ka ba katalino para matandaan mo yan sa buong araw? Yung isip natin, sabi nga ni Pastor Il, hindi yan designed para mag-store ka ng tawag dito. Kumbaga sabihin mo na nasa isip mo na lang. Hindi. Kaya nga kailangan mong isulat Kahit pa malaki ang ulo mo, hindi yan pwede. Kaya nga katulad si Pong. Ano yung Pong, i-share mo nga ano yung plano mo ngayong araw. Yan, sa mga viewers po namin, and of course, sa ating mga members. Hindi lang po sa schoolers, tinuro ng ating pastor to sa atin as a church. Ano po yung plano ninyo ngayong araw? Kaya nga, ito po yung maririnig nyo. Yan, sa mga live audience na high schoolers natin dito. Yan, pakinggan nyo po ano yung plano nila. Yan ay may encourage kayo. Kung wala pa kayong plano, maganda magkaroon din po kayo ng plano. Pakinggan natin si Pong. Ano yung kanyang plano ngayong araw? Una po ang goal ko po na Solson ay 15 at yung goal ko po ay ma-invite po lahat ng share. At
At yung plano ko noon po ay kapag katapos po ng devotion, prepare po ako at pupunta po ng school at baka po makapunta po sa school mga 6:45 mga at hanggang 7:20 po mag-share po ako at mag-invite at least meron po akong ma-share na 5 at 7:20 hanggang 9:40 po ito po yung klase po namin at may break time po kami ng 9:40 to 10 o'clock at yung 10 o'clock to 12 po namin may klase ulit at 12 o'clock to 1 yun po kain po kami at mag-share at mag-invite at 1 o'clock Kumakain sila ba nag-share? at 1 o'clock to 4 ito po yung klase namin at 4 o'clock to 5 bago po umuwi ay mag-share po muna at least 5 ulit bali na ano ko po yung goal ko po na 15 5 po sa umaga 5 po sa lunch at 5 po sa uwian Yun, amen. at pag uwi po dito tulong po sa construction yun lang po. Yun, pagka-construction, tuloy-tuloy na siya sa construction. Yun. Dapat hanggang pagtulog mo yan. Hanggang pagtulog mo. Kasi yun ang tapos pagtulog mo ulit, bago ka matulog, syempre gagawa ka muna ng plano, pagpipray mo muna. Diba? Tapos bago ka matulog. Ganun po yun, okay? Pero maganda na yun, katulad ni Pong, meron siyang goal na 15 na souls won for today. Paano niya magagawa yun? Hindi niya iisang bagsakan na 15. Sabi niya nga, agahan niya para sa bago pumasok, at least meron siya ma-invite, ma-sharean na 5. Tapos lunch ulit is 5. Tapos sa uwian ay 5. Diba? Kaysa naman yung kayong mga schoolers dyan sa Fort, nababalitaan ko puro kayo, iba sa inyo, nakikipaglaro kayo. Pero, although, okay lang yun. Pero, ano yung plano ninyo? Pero pag may plano ka kasi, may iwasan mo yung mga yan Hindi yung pag may nakita ka nagbabalibol, makikibalibol na rin siya. Diba? Or kung anong mga laro ninyo. Diba? Sa school. Okay? Pero pag may plano ka, yan yung priority mo. Diba? Yan yung dapat mong gawin. Katulad nga na sinabi ni Pong, goal niya is 15 souls won. Sisimulan niya ng morning. Tapos sa lunch ulit. Tapos sa afternoon. Diba? Di may 15 na souls won na siya. Nakapag-invite pa siya. Kung may nangako dun na at least 5. Tapos sigurado na makakarating sa Sunday. Di ba expected na siya for Sunday? Diba napakaganda po na meron kang plano? Sa ginagawa mo para sa Panginoon. Sige, Joanna. Next pa ganun. Pero parang parang Indiano Sige, Joanna. Linawin ninyo ha. Para maintindihan ng mga viewers. Morning po sa ating lahat. Ang schedule ko po ngayong araw na to ay after devotion po ay maglinis po ng classroom at 6:10 to 6:20 po are prepare for school po, maligo po. At 6:20 to 6:30 po prepare ko po yung lunch ko at mamain po at 6:30 to 6:30 po ay malis po ng bahay at pumunta po ng school at 7 o'clock po makakapunta po doon at 7:20 po yung start ng class namin hanggang 9:40 po class hours po namin at 9:40 to 10 o'clock recess po namin tapos magso-soul winning po ako at 10 o'clock to 12 o'clock is class hours po namin ulit. At 12 o'clock to 1 po ay recess ay lunch po tapos magsusul winning ulit po ako ng aking kaklase at 1 o'clock to 4 o'clock po class hours po namin at
4 o'clock po uwian. At pag-uwi ko po ay maglilinis po ako dun sa church. Maglilinis po ako ng CR. At magpe-prepare po ako ng susuotin ko po para sa kinabukasan at gagawa po ako ng schedule ko para bukas at kakain po ng dinner. Magpe-pray po at matutulog na po. At ang goal ko po na sa last 1 is 15 po. Yun lang po. Ano ba? Good morning po, yung plano ko po ngayong araw. Pagkatapos po ng devotion ay tumulong po sa paglilinis sa auditorium. At pagkatapos 6 o'clock to 6:20 matutulong po maglinis sa auditorium. At 6:20 to 6:30 po magpe-prepare po sa school at saka kakain. At 6:30 to 6:50 magpe-prepare po ng baon, tapos 6:50 to 7 o'clock ay 6:50 to 7:20 pupunta po sa school. 7:20 to 7:40 po flag ceremony at 7:40 to 9:40 klase po at 9:40 to 10 o'clock po ay break time po namin. Ang gagawin ko po mamaya sa break time ay ang goal ko po ay makapag-swimming po ng 5 at 9 ay 10 o'clock to 12 po klase po ulit, tapos 12 o'clock to 1 lunch, and then magsa-swimming po ako at i-invite ko po at yung mga nasa-swimming ko po i-invite ko po sila dito sa church, at yung mga hindi po nakasama po nung last week ay babalikan ko po para makapunta po sila dito at sisiguraduhin ko po na yung na-share ko sa kanila ay naintindihan nila at makapunta po sila dito sa church sa Sunday. At 1 o'clock to 4 o'clock po klase po ulit, at 4 o'clock to 4:30 maglilinis po sa classroom, at 4:30 to 5 uwi po dito sa church, at 5 o'clock to 5:30 kakain po ng dinner, at pagkatapos po kumain ng dinner maglilinis po ulit sa auditorium, tutulong po ulit maglinis, at pagkatapos po namin maglinis sa auditorium magpe-prepare po ng susuotin para bukas, at i-prepare na po yung mga dadalhin sa school bukas, at pagkatapos po nun maglinis po ng katawan at matulog na po nila. Ang plan ko po ngayon ay makapag-share ako sa school ng 10 above at ma-invite ko po sila dito sa church, at yung mga di po nakapunta ay babalik-balikan ko po para invite at ini-disciple ko po sila, at yun lang. Sulat niyo yung pagkasunod-sunod daw. Nako. Isulat ninyo. Dapat maliwanag yan. Sige, ikaw, wait. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang plano ko po pagkatapos ng devotion is mag-prepare po para pumasok, and sa 7:40 hanggang 9:50 nga po class R namin, and 9:50 hanggang 10 is break time. Ang gagawin ko naman po sa break time namin is mag-share po ako kahit
mag-share po ako 5 or 10. At sa 10 o'clock hanggang 12 is class hour po namin. 12 hanggang 1 o'clock is lunchtime. Ang gagawin ko po doon bago po ako makauwi sa bahay is mag-share po muna ako ng klase ko and Share ka na. Kakain ka na. syempre uuwi tapos kakain. Tapos babalik bago ko alis sa bahay, dapat nakapag-ayos muna ako ng gamit ko. Yun, babalik sa school. 1 o'clock hanggang 4:30. Class R, tapos 4:30. Tapos 4:50 is mag-prepare para pumasok sa PSS. And 4:50 hanggang 5:30 pupuntang church. Tapos Ano. Dali. Ikinig yung naka-live kayo dyan. Naka-live kayo. and sa 5:30 to 6 phase formation, and 6 hanggang 10 is class R namin. PSS, and 10 matutulog na. Yun lang. Okay, di ba sa next na kayo, sa susunod na kayo kasi oras natin ay 6:05 na eh. 6:05. Di ba sa susunod na kayo. Kaya isulat nyo kasi yan. Isulat nyo yan. Kung ngayon nga sinasabi ninyo, hindi nyo pa masabi-sabi, yung gagawin nyo pa kaya. Kaya nga gawin nyo yun. No? Isulat nyo talaga yun. Lalo yung mga commitments nyo sa Souls 1, yan, maganda yan. Maganda yan na at least meron kayong ma-sharean ngayong araw and ma-invite ninyo. Okay? Nasa pagplano niyan, isulat nyo yan lagi. Okay, susulat nyo po yan. Ay ganun din sa ating mga viewers sa umaga pong ito. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Ayan, ayan, nandito sila Ma'am Tin, si Ma'am Vicky. Ayan. Pag nasanay sa pagpaplano ay hindi puro rush ang ginagawa at hindi mukhang haggard. Yun. Sabi ni Ma'am Tin. Ma'am Gina. And good morning po Ma'am Gina. And Brother John Harold. Yan. Si Mikey kanina nakita ko nakikinig. Yan. And si Ma'am Heidi. Si Ma'am Lina. Yan. Good morning, Ma'am. Morning po. Okay. Sino ba yung nabati naman na natin lahat? Si Ma'am Beth. Good Yan, Ma'am morning. Beth. Si Rachel Gerald. Sir Richard. Yan, Sir Richard. Good morning po sa inyo.
Okay, so sino? Hindi ko kilala yun. Ay. Ayan, may iwasang maging tamad kapag may plano. Ayan, sabi ni Ma'am Tin. Ayan. Alright, so maraming salamat po sa lahat na nakinig. 17 viewers tayo ngayong umaga. And thank you po sa inyo pong pakikinig. And ayan, napakaganda na meron kang plano everyday. Sa buong maghapon, at least alam mo yung gagawin mo. Ay, alam mo yung pagkasalansan, pagsunod-sunod ng iyong gagawin. Okay? So, sige po, tayo po ay manalangin. Dex, manalangin ka, mag-closing prayer ka. And yan, sikapin ninyo na yung mga plano ninyo ngayong araw ay magampanan ninyo. Magampanan ninyo yan para sa Panginoon. Sige, mag-pray tayo. Dex, pray ka. Sige, let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin at salamat po sa salita po ninyo na pakinggan po namin na dapat po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin na may plano sa araw-araw na gagawin po namin, Panginoon, at ingatan niyo po kami sa buong maghapon sa amin pong gagawin at gawin po sa aming mahal na pastor. Bigyan niyo po siya lagi ng wisdom, Panginoon, at mga protection po sa amin ng bawat isa po sa amin, Panginoon, sa mga full-time, Panginoon, at mga members, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon at patawarin niyo po kami sa nagawa po ng kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ingat po kayo sa buong maghapon. And thank you po and God bless po sa bawat isa.